Tumawag ko kuya mo sa abroad. Ba't hindi mo pa daw kinukuha ang perang pinadala niya sa iyo? Huwag na, tinatamad akong kunin. Aba, malaking halaga din yun. 5,000 lang naman. Sayang yung 5,000. Paanong tatamarin akong kunin? Eh sa Palawan pinadala. Pwede naman dito sa Quezon ipadala. Bakit sa Palawan pa? Eh layo-layo nun. Pamasahe pa lang balikan, magkano na? Di kulang pa yung 5,000 na pinadala niya. Papadala-padala kasi ng pira sa Palawan pa. Pwede naman dito sa Quezon. Sabihin mo, hindi ko lang kukunin yung pirang pinadala niya. Papadala-padala ng pira. Ang layo. Hindi ko pati kaya magbiyahe ng malayo. Layo ng Palawan. Mag-i-aeroplano pa ako papunta doon. Magbabiyahe pa ako ng malayo. Ay alam mo naman mahiluhin ako sa biyahe. Tawagan mo na lang ulit si kuya. Sabihin mo, sa susunod, pag magpapadala siya ng pira, dito niya sa Quezon ipadala. Hindi sa Palawan. Ang layo-layo na Palawan dito sa atin. Sa dami-dami na piling padalahan, bakit sa Palawan pa? Pamasahe pa lang balikan, di kulang pa yung 5,000 na pinadala niya. Magkano ang pamasahe papunta doon? Padala-padala ng pira, mga stress pa. Kailangan ko pa naman sana yung 5,000 na yun. Tamad na tamad pa naman ako magbiyahe ng malayo. Sino hindi sasama ang loob niyan? Matutuwa ka nga sana at mayroon pa dalang pira. Pero paano ka naman matutuwa kung ganyan? Papadala nga ng pira. Ang layo-layo naman ang pinadalhan. Pili naman dito sa lugar natin ipadala. Bakit doon pa sa Palawan? Sabihin mo si kuya, tawagan mo ang kuya. Sabi mo sa sunod, pag magpapadala siya ng pira, dito niya ipadala sa lugar natin. Magluto ka na lang nga doon ng ulam at nang makakain na tayo, ini na itong kanin. Sumasakit ang ulo ko. Huwag ka na ma-stress dyan. Alam mo, bawal ka ma-stress. Tatawagan ko na lang ang kuya. Okay.